Sugatan sa pananaksak ang isang lalaki sa Quezon City. Ang ikinagulat ng nakasaksi, walang umawat sa mga suspect. Saksi, si Mark Salazar. Ayun, susuntukan. Walang maawa. Pauwi na ang motoristang ito nang masaksihan ang saksakan sa barangay Pasong Tamo, Quezon City kagabi. Walang maawa. Walang maawa. Matapos ang kumusyon ay naghiwalay ang dalawa na tila walang nangyari. Nakaligtas ang biktima na si Jonas, hindi niya tunay na pangalan. Nagtamo siya ng sugat sa panga at likod ng tenga. Hindi ko rin alam kung anong dahilan nila eh. Pinag-initan siguro. Pinag-initan ka. Ang sabi naman daw ay parang ng tablet, ng cellphone, mga ganun. Wala ko nila ako na gano'n. Wala ko nila ako na gano'n. Yung mga binibintang sa akin, hindi talaga yung kung tablet o wala po sa akin na ako na gano'n. Meron last year na parang taon pa. Last year, ano yung kinuha mo last Cellphone year? yun, cellphone. Nalaman nun namin mekaniko siya. Mekaniko. Nung kais ko gumagawa ko siya ng mga motor. Then pinuntahan din nun namin yung nagtatrabahuhan niya, pati ibang mga residente doon. Nag-aano na paalisin na lang din siya doon kasi daw talagang maligalig daw itong kasagatan. Hindi mo talaga patayin yun. Giligyan lang ng leksyon yun, kaya walang umawat eh. Ano lang siya eh. Tapos yun, binitawan lang din siya. Yung sinasaksak, matigas na ulo talaga yun dito, palaging pasaway. Hindi na raw matunto ng barangay ang nanaksak dahil hindi raw taga roon. Hindi naman magsasampa ng reklamo si Jonas. Ihahatid na rin ng barangay si Jonas sa Bicol para makasama ang kanyang mga kaanak doon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Bago sa saksi, halos 7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy bust sa Quezon City. Ang suspect, 21 anyos na estudyante ng criminology. Saksi, si Nico Wahe. Sa museo sa Elliptical Road sa Quezon City, na-corner ang lalaking ito sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency at PNP kagabi. Bitbit niya ang isang paper bag na ang laman umano ay 1 kilo ng hinihinalang shabu na may street value ng 6.8 million pesos. Ang suspect, 21 anyos na criminology student. Depensa niya, inutusan lang siya ng isang kakilala. Ang utos po sa akin, dalhin ko yung parcel na yun doon sa pinsan niya. Tapos may kukunin akong pera. Babayaran niya yung parcel na yun. Hindi raw niya alam na illegal na droga ang laman ng paper bag. Unang beses lang daw ito na inutusan siya ng kakilala. At ang pangako ay babayaran siya ng 5,000 pesos. Kailangan ko lang po ng pera. Hindi ka ba nagtaka? Maghahatid ka lang kasi 5,000. Hindi po kasi unang utos niya sa akin yun, tsaka hindi ko naman po alam kung ano yung trabaho niya. Ayon sa PIDEA, posibleng may grupong estudyante. That's a huge volume for students to be transacting dangerous drugs. So you will see the brazenness of this act. Malamang hindi lang ito nag-iisa, may makasama ito. Itong tao, this has been under surveillance for months na. Patuloy na nagsasagawa ng follow-up operation ng mga otoridad para mahanap ang mga kasama ng nahuling suspect. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Bumisita sa tanggapan ng COMELEC ang It's Showtime contestant na nag-viral matapos amining kulang ang alam niya tungkol sa komisyon. At matapos siyang mapagpaliwanagan tungkol sa tungkulin ng COMELEC, bukas daw siyang tumulong sa voter education. Ating saksihan. Mas naunawaan ko po yung meaning po din talaga ng COMELEC and kung ano pa po talaga yung ginagawa po nila. And dine-encourage ko po na mas alamin pa po din po talaga natin yung trabaho po ng COMELEC. Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. Matapos mag-viral ang sagot niyang di siya gaanong knowledgeable sa Commission on Elections, inimbitahan ng COMELEC ang It's Showtime contestant na si Hart Aquino sa tour niya sa COMELEC. Mismong hepe nitong si Attorney George Erwin Garcia ang nagpaliwanag kung ano ang trabaho ng komisyon. Sabi ni Hart, may alam naman daw siya tungkol sa COMELEC, pero Na mental block lang din po kasi first appearance ko din po sa TV and medyo nakakakaba po talaga.
Nakaboto na rin daw si Hart nung SK elections. Bukas din daw siya na maging ambassador para sa COMELEC. Si Hart kasi nakikita namin na pwede siyang maging influence sa youth para sa mga ibang kabataan din who are not so knowledgeable about COMELEC. We would like to show that COMELEC is willing to reach out to the youth. Actually po, kung titignan ko po siya, it's an opportunity din po. So yes po, willing naman po ako. And to inspire na the youth na rin po. Samantala, pumirma kanina ang COMELEC sa Memorandum of Agreement kasama ang DOST at DICT para sa tapat at mapagkakatiwalaang eleksyon. Katuwang ng COMELEC ang DOST sa training ng electoral board members, lalo sa paggamit ng automated counting machines. Sinasanay pati ang mga pulis na posibleng pumalit sa mga guro sa mga delikadong lugar. Kasama sa babantayan naman ng DICT ang mga hacker na posibleng magtangkang manggulo sa eleksyon. Nagsagawa rin ang COMELEC ng Media Orientation and Consultation Meeting kaugnay sa bagong pulisiya nito tungkol sa pagsasapubliko ng political surveys. Nilahukan ito ng ilang opisyal ng GMA. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ibinasura ng COMELEC First Division ang disqualification petition laban sa mga tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025. Ayon sa COMELEC First Division, insufficient in form dahil hindi inilakip sa petisyon ang kopya ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tulfo na isang basic requirement. Sa petisyon, hinihiling na i-disqualify dahil sa umano'y pagiging political dynasty sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Congressman Ralph Tulfo, Party List nominee Wanda Tulfo Teo, at senatorial candidate Ben Tulfo. Ipinagpasalamat ni Congressman Erwin Tulfo ang desisyon ng COMELEC First Division. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng iba pang inireklamong Tulfo. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Davao del Sur at iba pang bahagi ng Mindanao kaninang umaga. Saksi si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nagre-relax habang nagse-cellphone ang customer na ito habang nagpapaayos ng kanyang buhok sa isang salon sa Digos City, Davao del Sur. Hanggang sa bigla na lang yumanig ang paligid kaya siya napatayo. Nagtakbuhan din palabas sa mga tauhan ng salon. Kita rin ang paggalaw ng CCTV sa lakas ng magnitude 5 na pagyanig. Nahulog din ang iba pang gamit. Sa isa pang parlor sa Digos City, naglalaro ang isang bata habang may sinisilip sa labas ang kanyang ina nang maramdaman ang lindol. Napayakap na lang ang bata sa ina. Agad namang pumasok ang kanilang padre de pamilya para kunin ang mag-ina at ilabas sa gusali. Sa isang mall, nahulog ang ilang produktong nakalagay sa estante. Pinalabas din ng mga tao at pansamantalang ipinasara ang mall para inspeksyonin. Sa Magsaysay, Davao del Sur, tila isinayaw ng lindol ang mga sampay na damit sa labas ng isang bahay. Ang alagang aso sa loob, napatakbo rin sa lakas ng lindol. Last lang kay kuha na ni, ligon na ni siya, ligon. Sandali namang naantala ang civil wedding na ito. Agad pinakalma ang mga tao sa loob ng munisipyo bago na ang naturang building na gumuho ng lumindol noong December 2019. Sa isang paaralan sa Matanao, Davao del Sur, pinalabas ang mga estudyante sa kanilang mga classroom at pinapunta sa open space ng paaralan. Sa nakuhang impormasyon ng GMA Super Radio Davao mula sa MDRRMO Matanao, hindi bababa sa 10 estudyante ang nirescue matapos makaranas ng pagkahilo. Naglabasan din ang mga estudyante sa isang paaralan sa bayan ng Hagonoy. Kinalaunan ay pinauwi na rin sila matapos magdeklara ng suspensyon ng klase ang LGU. Itinigil naman muna ang laro ng mga atleta sa Corondadal City. Ayon sa FIVOX, Intensity 5 ang naitala sa Digos, Magsaysay, Matanao at Bansalan sa Davao del Sur. Intensity 4 pababa ang naramdaman sa iba pang bahagi ng Davao Region at Soc-Sargent. Inaalerto rin ang mga residente sa posibleng aftershocks. Para sa GMA Integrated News, ako si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Posibleng ipanawagan ng komite sa Senado ang pag-revamp o pagbalasa sa liderato ng Bureau of Immigration.
Isa po sa mga sinita ang kawalan ng kumpletong report tungkol sa kung paano nakalabas ng bansa si dating Bamban Mayor Alice Guo. Saksi si Mav Gonzales. Kalahating taon na ang lumipas mula nang maaresto si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Indonesia. Pero wala pa rin kumpletong report ang Bureau of Immigration kung paano siya nakalabas ng bansa. Kaya hindi na itago ni Senador Risa Hontiveros ang inis sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice kanina. Can you imagine the frustration na dapat by now nalalaman natin. Very regrettable po. We will submit compliance report to your office, Madam Chair, but I'm sorry, but as of this time, we don't have any information kung saang ports or sub-ports nakatakas sila Guo siblings. Paliwanag ng BI, sinulatan nila ang kanilang counterpart sa mga bansang napaulat na dinaanan ni Guo, pero impormal nilang sinabi na wala silang impormasyon tungkol doon. Ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA, naimapa na ang posibleng ruta ni Guo paglabas ng Pilipinas. Una raw pumunta si Guo sa Kota Kinabalu, Malaysia. As to the question of how Alice Guo was able to leave the Philippines, ito po yung gaps na tinitingnan pa rin namin. Posible raw na ang exit point ni Guo ay sa southern backdoor, malapit sa Tawi-Tawi. Sa isang pahayag, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Viado na base sa inisyal na investigasyon, walang ebidensya na may tauhan ng BI na tumulong sa pagtakas ni Guo. Bagaman hindi sakop ng BI ang mga pribadong coastline at airstrip, nababahala raw sila na naaabuso ang anyay porous borders ng bansa. Sinita rin ni Hontiveros ang ginagawang deportasyon ng BI sa mga Chinese national dahil hindi raw nakakarating sa China ang iba, kabilang ang 3 umano'y pogo bosses na sina Liu Xun, Kong Xiangryu at Wang Xiangle. Ang modus daw ay hindi direct flight ang binibili. Tapos, sa layover, naglalaho na parang bula ang mga bosses sa kanilang transit destination. They never arrived in China. I'm making that off record. Sa pagkakatanda ng BI, may layover nga ang flight ng 3 sa Hong Kong. Tanong ni Hontiveros, bakit kasi nagbubuk ng flight na may layover at hindi idiretso pa uwi ng bansa nila ang mga dinedeport? There's a clamor to deport yung mga nauhuli the soonest at the fastest time. So ang ginawa po ng BI, nag-initiate po sila ng dialogue with the PDLs kung sino po yung pwedeng magbigay or mag-shoulder or mag-purchase ng kanilang mga ticket. Binigyan na ni Hontiveros ng ultimatum ang BI. If no satisfactory answers on these matters are provided by the BI within 15 days, as designated chair of this subcommittee of the Committee on Justice, I will call for a revamp of the BI in the committee report of this subcommittee. A revamp beginning with the commissioner himself. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Nanawagan na ilang grupo kasama ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na simulan na ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mangangalap din daw sila ng 1 milyong pirma para ipakita ang anilay kagustuhan ng publiko na simulan na ang paglilitis. Nauna nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na sa July 30 posibleng simula ng impeachment trial batay sa proposed schedule na ibinigay sa mga kapwa-senador. Bagamat hindi minamadali ang impeachment trial, hindi daw ito dinidelay. Pinalagaan ng Philippine Navy ang ipinupukol ng China state-controlled media company na umano'y paninira sa kalikasan ng barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang sabi ng isang eksperto, taktika lang ito ng China para pagtakpan ang maling gawain ng kanilang barko. Saksi si Chino Gaston. Deceptive o mapanlin lang ayon sa Philippine Navy ang pagkakakapsyon sa mga imaheng ito ng isang China state-controlled media company. Sa post, kitang may usok na nagmumula sa BRP Sierra Madre, ang nakasadsad na barko ng Pilipinas na nagsisilbing base ng mga sundalo natin sa pinag-aagawang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea.
Sabi ng caption, mapanira sa kalikasan ng aktibidad sa barko. Pero paglilinaw ng Navy, walang paninira sa kalikasan sa napapanood na video na bahagi lang ng fire drill. The smoke incidentally went beyond what they were intending to exercise. Nevertheless, this was put under control. There was no damage to the environment. All the men aboard the ship are safe. The exercise was conducted successfully. Hindi rin umano pwedeng isang tabi ang posibilidad na bahagi ng information warfare ang kumakalat sa Chinese social media na dating bahagi ng China ang Palawan. Information warfare is being waged against us. In an authoritarian state where social media and freedom of expression is regulated by government, everything is possible. Such statements about Palawan are baseless. Ayon naman sa maritime law expert na si Professor J. Batong-Bakal, ang pagpapalabas ng issue ng pollution sa West Philippine Sea ay taktika lang ng China para pagtakpan ang totoong mapanirang epekto ng pananatili ng mga barko ng China roon. Kahit sabihin mong totoo yung nagsusunog yung garbage ang Via de Sierra Madre, nag-iisa siyang barko doon. No? Hindi kagaya sa China na daan-daan nisira nila yung mga coral reef dahil naka-angkop sila doon at nagtatapon nila ng mga basura at coral reef doon sa area. Wala pang tugon sa paratang ng information warfare ang Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. 69 na araw bagong eleksyon 2025. Patuloy ang mga senatorial candidate sa paglalatag ng kanilang mga plataforma sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ating saksihan. Kabilang sa mga plano ni Atty. Angelo de Alban ang free therapy at developmental assessment sa Zamboanga, Sibugay. Binisita ni Caliote de Guzman ang Fisher Folk Community. Idinetalya naman doon ni Luke Espiritu ang kanyang senatorial journey. Nagpaalala si Senator Bongo sa banta sa kalusugan ng mainit na panahon. Agrikultura ang bibigyang prioridad ni Senator Amy Marcos. Sa Bohol, isinulong ni Manny Pacquiao ang libreng pabahay para sa mga mahihirap. Ang kaligtasan ng mga Pinoy ang pagtutuunan ng pansin ni Benhar Abalos. Mabilis na internet connection ang isa sa plano ni Senador Francis Tolentino. Nakipag-usap sa coffee farmers sa Lipa City si Kiko Pangilinan. Pagpapaunlad ng lokal na agrikultura ang isinulong ni Danilo Ramos. Kinumusta ni Ronel Arambulo ang mga nagtitinda sa Lipunan Public Market. Nakaisa sa Kabute Festival sa Cavite si Senator Ramon Bong Revilla. Kabuhayan na trabaho ang isinusulong ni Congresswoman Camille Villar. Iginiit ni Bam Aquino ang food security at national security. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.